So obvious naman po na maraming mga pag-aaway, maraming mga conflicts ang nangyayari araw-araw sa buong mundo. And syempre yung pinaka sikat ngayon ay yung away ng Israel at ng Iran. Bagamat sinabi ni President Donald Trump ng US na next week ay magkakaroon na ng ceasefire. Of course, we're longing for peace sa Middle East, lalo na siguro kapag may mga kamag-anak kayo doon. Pero we're not sure kung anong mangyayari talaga sa mga susunod na araw. Magkakaroon ba talaga ng lasting peace? Of course, kapag pinag-usapan natin yung mga conflicts on a global scale, maaaring iba sa atin hindi naman siya talaga ganun kaapektado. Pero kapag pag-usapan na natin yung mga gera na nangyayari sa loob ng bahay, ay ibang usapan na yon. And so, mayroong mga pag-aaway, yung mga mag-asawa na nagkakos ng lamat sa relasyon. Alam natin, yung iba ay nauuwi sa hiwalayan na mag-asawa. So, nandun yung longing natin for peace, for forgiveness, for reconciliation. And even, kahit sa mga magkakapatid sa Panginoon, kahit na alam natin na ang nais sa atin ng Panginoon ay magmahalan tayo bilang magkakapatid sa Panginoon. Pero dahil nandun pa rin yung pride sa heart natin, nandun pa rin yung self-righteousness, or yung limited perspective na nagiging dahilan kaya nagkakaroon tayo ng mga disagreements. So mayroong mga conflicts, mayroong mga tampuhan, mayroong samaan ng loob. So that's why andun yung longing na magkaroon ng pag-aayos sa mga relationships, and that's one of the reasons why meron tayong mga members na hindi na natin nakakasama. Maybe some of them ay merong conflict sa ilang mga members ng church. Ayaw nilang makita, and some of them ay umaalis na, hindi na nagpapakita, hindi nagpapaalam. So nandun yung kalungkutan kapag nangyayari yon. Na for some Christians ay even kahit sa atin, aminin natin, na minsan mas madali pa na umiwas na lang. Mas madali pa na lumayas na lang ng bahay. Mas madali pa na umalis na lang sa church at lumipat na lang sa iba kaysa harapin natin at gawin yung hard work of reconciliation. Reconciliation is always hard work. Kaya wala sa atin yung natural na madali para sa atin. And so, as we continue sa sermon series natin sa Ephesians, I just want to remind us na isa sa mga reasons bakit sinulat ni Paul, especially itong binasa natin na Ephesians 2:11-22, ay dahil sa church sa Ephesus, karamihan doon ay mga Gentiles. Pero meron ding mga, pag sabi Gentiles, yun yung mga hindi Hudyo. And meron ding mga Hudyo na member ng congregation. And kung alam natin yung, this is just about yung nangyayaring gera ngayon sa Iran o Israel. So ito yung mas malawak na hidwaan, conflict from Old Testament times na yung mga Hudyo, syempre, they consider themselves as yung privilege nila na sila yung covenant people of God. So, ibig sabihin, ang tuturing nila sa mga hindi Hudyo ay, syempre, outside the covenant sila. They feel more superior. Hindi nagkaroon ng impossible for them to have a good relationship sa mga Gentiles. Ayaw nilang makasama sa loob ng bahay, ayaw nilang makasama sa pagkain, kahit nga sa paipag-usap, hanggat maaari ay iiwasan nila. And just try to imagine, sa isang church na largely Gentiles yung population naging Christians, tapos may mga Jews na naging Christians, tapos pinagsama mo sila sa isang church, magkasama sila sa fellowship, magkasama sila sa Lord's Supper, magkasama sila sa pagkain. And understandable na mayroong tension sa relationship nila. Hindi ganun kadali para sa kanila. So ang ginagawa dito ni Paul ay pinapaalala sa kanila na kung paano yung mabuting balita ni Kristo na nagligtas sa kanila, ay yun din yung mabuting balita na siya ring dapat na bumago sa relasyon nila bilang magkakapatid sa Panginoon. And we need to remember the gospel. Na wag nating isipin na
parang kailangan lang yung gospel para maayos yung relasyon natin sa Diyos vertically. We also need the gospel to help us dun sa hard work of reconciliation, lalo na sa mga kapatid natin sa Panginoon, horizontally. And so, hindi natin pwedeng paghiwalayin yung kapangyarihan ng gospel para ayusin yung relasyon natin sa Diyos at para ayusin natin yung relasyon natin sa bawat isa. Kaya bago natin isipin o kaya problemahin paano ba maayos yung problema ng mag-asawa, paano ba maayos yung problema ng dalawang members ng church na hindi nagkakasundo, it's really very important sa atin na pag-usapan, pag-isipang mabuti kung paanong yung gospel na yon ay naayos yung relasyon natin sa Diyos. So, ngayon pag-aaralan natin yung reconciliation na isa pang benefit or blessing na natanggap natin as a result of the gospel. So, sa pag-aaral natin ng Ephesians, di ba mas nakita na natin yung, alam natin yung gospel, pero as we study Ephesians, nakita natin na mas yung ganda ng gospel na meron palang iba-ibang aspeto yung gospel na yun. So mas nagiging richer yung appreciation natin of the gospel. Na sinabi ni Paul sa Ephesians 1:13, the gospel of your salvation. Kasi pag pag-uusapan yung salvation, karaniwan nagiging limited yung perspective natin. And of course, kapag binabanggit yung salitang saved sa scripture, may pagkakataon ang tinutukoy nito ay yung isang limited aspect of our salvation. Halimbawa, sa Ephesians 2, verse 8 and 9. Di ba pinag-aralan natin yung last time, nasa Ephesians tayo, na tayo ay naligtas. So yun yung past tense na most likely ay tumutukoy sa ginawa ng Diyos na tinatawag natin na justification. Nung tayo ay sumampalataya kay Kristo, pinatawad yung kasalanan natin, itinuring tayo na matuwid sa harapan ng Diyos. And so that's a past aspect ng salvation natin. Pero, kung pinag-aaralan natin yung Ephesians, naalala natin na hindi lang pala, kapag pag-usapan pala natin salvation, mas malawak pa. Mas marami pa yung blessings na na-enjoy natin because of that. Kasali dito yung pag-aampon or yung adoption sa atin bilang mga anak ng Diyos, Ephesians 1:5. Di ba dati, yung kalagayan natin, we were children of wrath. Diba? Ephesians chapter 2, verse 3. And kasali din dito yung redemption. Ephesians 1:7. Kung paanong inilagtas tayo ng Diyos mula sa pagkakaalipin sa kasalanan tungo sa kalayaan kay Kristo na siyang Panginoong ngayon ay pinaglilingkuran natin. And natutunan din natin sa chapter 2. Kasali dito yung regeneration. Tayo dati ay spiritually dead dahil sa kasalanan. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Tayo ay binigyan ng buhay. So ngayon tayo ay spiritually alive. Tayo ngayon ay born again. So natutunan natin yan sa chapter 2. And paulit-ulit na in-emphasize dito ni Paul na kapag salvation yung pag-uusapan natin is always by grace alone. Pag sinabing grace, undeserved, unmerited, ibig sabihin, tinanggap natin yung sa kaligtasan na yon, hindi dahil sa pag-ibig natin sa Diyos, kundi dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi dahil sa awa natin sa mga tao na nangangailangan, kundi sa laki ng awa at grasya ng Diyos para sa atin. And tulad na pag-aralan natin last time sa Ephesians, pinapaalala din sa atin ni Paul na yung saving grace ng Diyos ay transforming grace. Hindi lang tayo iniligtas ng biyaya ng Diyos mula sa kaparusahan ng Diyos sa mga kasalanan. Yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin ay yung biyaya din ng Diyos na babago sa atin, babago sa relasyon natin sa Diyos, babago sa relasyon natin sa ibang tao, tutulong sa atin para labanan yung mga kasalanan natin, yung selfishness na natitira pa sa puso natin, and for us to grow para maging mature in Christ. And so we are not saved by good works, but we are saved for good works. Ephesians 2:10. So, dito sa passage natin sa verse 11, nagsimula si Paul sa salitang kaya't o therefore. Nasasabihin dito ni Paul hanggang verse 22, ano pa yung mga bagay na dapat nating alalahanin
para mas maging humble pa tayo. Para mas maging motivated pa tayo to do good works. Para ma-experience pa natin yung transforming power of this grace. So binasa natin kanina mula verse 11 hanggang verse 22. Pero ngayon, ang pag-aaral lang muna natin ay hanggang verse 16. So next week, natin tatapusin yung passage na ito. So let me read again. Simula sa verse 11 hanggang verse 16. Ito yung sabi ni Apostle Paul. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo ipinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pagkipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan, dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hintil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan, kasama ang mga utos at mga alituntunin nito, upang mula sa dalawang lahi ay makalikas siya ng isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay nagkaroon ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan, ipinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa isang katawan. So yung passage po na ito ay pwede nating hatiin sa tatlong bahagi. Kung titingnan niyo yung verses 11 to 12, hina-highlight dito ni Pablo yung laki ng problema natin. Why we need reconciliation. And then pagdating sa verse 13, ay binanggit naman dito ni Paul, ito na ngayon yung bago nating kalagayan because of our union with Christ. And then pagdating sa, actually yung verse 13, kaya ito yung una nating titingnan. Nagsiserve ito as a doctrinal summary ng verses 11 to 16. And nagsisilbi din siya na bridge or tulay to connect 11 to 12 and then verses 14 to 16. At sa verses 14 to 16, sasabihin ni Pablo, okay, kailangan natin ng reconciliation. We are now reconciled with God. Ito ngayon yung paraan para tayo ay ma-reconcile. Ito yung means of reconciliation. Ito yung problema, ito yung solusyon. So ang gagawin po natin, unahin po muna natin yung verse 13. Kasi maganda itong summary ng doktrina na itinuturo ni Pablo sa tekstong ito. So kung makatulog kayo sa bandang huli, kapag napakinggan ninyo yung verse 13, ay nakuha na ninyo kung ano yung gustong sabihin ni Paul. Hindi ko sinasabi na pwede ninyong gawin yon. Kung sakali lang. Okay, unahin natin yung verse 13. Sabi doon, ngunit ngayon, dahil sa inyong pakipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So ang gagawin natin, kaya dito tayo nagsimula, kasi kung tayo ay Kristiyano, ito yung kalagayan natin ngayon. So magsimula tayo kung nasaan tayo ngayon. Similar ito sa, naalala ninyo yung structure ng Ephesians 2, 1 to 10, na sinasabi ni Paul sa verses 1 to 3, ito yung dati ninyong kalagayan. And pagdating sa verse 4, but God. Ito yung good news of the gospel. Ito yung ginawa ng Diyos. So similarly, sa verse 11 to 12, sinasabi ni Paul, ito yung dati nating kalagayan. And sa verse 13, but now. Ito ngayon, yung kalagayan natin. So, sa verses 1 to 10, hina-highlight yung new life na meron tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay. So verses 11 to 12, ang highlight naman dito ay yung new relationship. Meron na tayong bagong relasyon sa Diyos. So let's try to answer 4 questions para mas maintindihan natin yung summary ng gustong ituro sa atin ni Paul. Number 1, ano na yung kalagayan natin ngayon? Ano sabi doon? But now in Christ Jesus. Ngunit ngayon, tayo ay nakipag-isa na kay Kristo Jesus. And hindi ito bago sa Ephesians. Kung mapansin ninyo, paulit-ulit natin pinag-uusapan.
itong precious doctrine of our union with Christ. Kapag binabagay ni Paul yung in, sa English, dalawang letra lang yun I-N. Pero, that's a preposition. Pero sa preposition na yun, ay nakapaloob ang isang napakayamang doktrina of our union with Christ. Na kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay na kay Kristo. Parang isang sanga ng puno na nakadikit sa puno at hindi pwedeng mahiwalay dun sa puno. Lahat ng spiritual blessings na na-enjoy natin ngayon ay dumadaloy mula sa pakikipag-isa natin kay Kristo. Yung blessing of election, adoption, redemption, forgiveness, yung inheritance, yung sealing by the Spirit, yung blessing of regeneration, yung blessing of justification. At yung blessing na tinitingnan natin ngayon ay yung reconciliation with God and with one another. And so nakakonekta tayo kay Kristo at sa lahat ng mga spiritual blessings na to through faith. Kung wala kang pananampalataya kay Kristo, you are not united to Christ. Kung ikaw ay may pananampalataya kay Kristo, lahat ng pagkapala na ito ay dumadaloy sa iyo through faith in Christ. So ano yung problema natin? Pangalawa, kayo na dati ay malayo. Hindi pinag-uusapan dito yung distance in terms of space or time. Meron kayong asawa na nasa Middle East, malayo yung distansya. Pero meron din kayong asawa na maaaring kasama ninyo sa bahay, pero pwedeng malayo yung loob ninyo sa isa't isa. So we're not talking about distance. We're talking about relationship. At kapag usapan yung relasyon sa Diyos, yung distansya natin sa Diyos, hindi pinag-uusapan dito yung distansya, yung agwat natin sa Diyos na ang Diyos ay infinite and eternal, tapos tayo ay finite creatures, time-bound. So hindi pinag-uusapan dito yung distance na meron tayo sa Creator natin at tayo na nilikha ng Diyos. Paul was talking about relationship. Now, when we go back doon sa pagkalikha ng Diyos sa unang tao, kina Adan at Eva, na there's a perfect harmony sa relationship nila. Pero dahil sa kasalanan, nagkaroon ng lamat, nasira, naputol yung relasyon na yon. So nagkaroon ng separation. Kaya ang tao ay nalayo sa Diyos. And ever since the fall of man, ito yung estado ng relasyon ng tao sa Diyos. So walang exception. Lahat ng tao, children of wrath, sabi sa Ephesians 2:3. Galit ng Diyos yung nararapat sa atin ng mga kaaway ng Diyos dahil sa pagsuway natin sa Diyos. And this is our greatest problem. Yes, poproblemahin ng iba paano masolusyonan yung gera ng Israel at ng Iran. Poproblemahin ng iba kung paano maayos yung relasyon ng mag-asawa. Poproblemahin natin paano maayos yung conflicts between some members ng church. Pero sa point na ito, pinapaalala sa atin ni Paul, that's not our greatest problem. Our greatest problem kapag tayo ay hiwalay kay Kristo ay yung relasyon natin sa Diyos. Third question. Nasolusyonan na ba yung problema na yun? Yung problema natin sa relasyon sa Diyos? So maaaring hindi pa solved yung ilan sa mga relationship problems natin. But the good news of the gospel, yung relationship natin with God, yung problem na yon, solved na. Nasolusyonan na. Ano sabi ni Paul? Kayo na dati malayo ay inilapit. Malapit na tayo sa Diyos. Again, relationship yung pinag-uusapan dito. Kapag tingnan natin yung verse 16, ang ginamit dito na word ni Paul ay reconcile or ipinagkasundo tayo sa Diyos. Yung sirang relasyon natin sa Diyos, merong guilt, merong shame, merong brokenness, walang harmony. So ngayon, meron ng loving relationship. Meron ng acceptance. We're now welcome into the presence of God. Hindi na natin kaaway ang Diyos. Meron ng pagkakasundo. Of course, may mga times na sabihin natin, I don't feel. Hindi natin nararamdaman na malapit yung relasyon natin sa Diyos. But we're not talking here about subjective feelings. Na nagbabago-bago yung feeling natin na may mga times na feeling ko close ako sa Diyos, may mga times na feeling ko layo-layo ko sa Diyos. But we're talking here about yung objective reality. Na dahil sa pakipag-isa natin kay Kristo, hindi magbabago yung kalagayan ng relasyon natin sa Diyos. Dati tayo ay malayo, ngayon ay inilapit na.
Ibig sabihin, hindi kailanman mangyayari na tayo ay malalayo o mahihiwalay ulit sa Diyos. So solve na yung pinakamalaking problema natin. So paano na solusyonan yung problemang ito? Dahil ba meron tayong ginawang sacrifice na nakalulugod sa Diyos? Dahil ba sa ginawa natin na kabutihan? Dahil ba nag-attempt tayo na bayaran yung atraso o yung utang natin sa Diyos? Or dahil ba nangako tayo sa Diyos na, Lord, promise, magpapakabait na po ako? No. Ano sabi ni Paul? Tayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. By the blood of Christ. Si Kristo yung gumawa. Buhay niya yung ipinambayad. Kamatayan niya yung naging kapalit para ma-enjoy natin yung relasyon sa Diyos. Si Kristo na walang atraso sa Diyos ang umako ng lahat ng atraso natin sa Diyos so that we will be accepted, reconciled with God. That He might bring us to God, sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 18. So, that's verse 13. So, yun yung doctrinal summary yung gusto ituro sa atin ni Pablo. Ano yung pinakamalaking problema natin? Malayo tayo at hiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Ano yung nag-iisang solusyon? Si Kristo at yung kanyang kamatayan sa krus. At dahil doon, ano na yung kalagayan natin ngayon? We are now in Christ. Malapit na tayo sa Diyos. Malapit na tayo sa Diyos. Naibalik na ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Paano nangyari yun? Because of our union with Christ. And if you're Christians, alam naman natin yun eh. That's not new. Hindi siya bagong doktrina sa atin. Pero ito yung nasa sentro ng teksto natin ngayon para ipaalala sa atin na it's one thing to believe this doctrine sa mind natin. It's another thing na sabihin na I really believe this. Na bago natin problemahin anumang problema natin sa relasyon sa ibang tao, kailangan palagi nating alalahanin. Kailangan palagi nating pagtuunan ng pansin na yung pinakamalaking problema natin ay nasolusyonan na. Yes, may mga times na God does not, hindi pinangako ng Diyos na maayos ang relasyon ninyo mag-asawa. Hindi pinangako ng Diyos na every conflict ay masusolusyonan sa buhay na ito. Pero mapangahawakan natin yung good news, yung promise ng Diyos na if we are in Christ, our greatest problem, yung relationship with God, ay solved na. At yun yung pinakamahalaga sa kanya. Okay. So that's the doctrinal summary. So ngayon, gagawin natin, balikan ulit natin. Tingnan natin kung ano ba yung sinasabi ni Paul. Ano ba talaga yung problema natin? Gaano ba talaga kalaki yung problema natin? So, makinig kayo mabuti. Yung next part, nang titingnan natin, balikan natin yung sinasabi niya sa verse 11 to 12. So, nakita natin verse 13. And sabi niya, dati kayo ay malayo sa Diyos. Actually, sinasummarize lang niya. Yung sinabi niya sa verses 11 to 12. So, ano sabi niya sa verse 11 to 12? Ito yung malaking problema natin na sinolusyonan ng Diyos. Let's read again. Kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y pinanganak ng mga hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Nung panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa at walang Diyos. So ngayon, sasagutin naman natin ang tatlong tanong para makita natin na yung problema na tinutukoy dito ni Paul ay problema nating lahat nung tayo ay hiwalay kay Kristo at problema ninyo hanggang ngayon kung kayo ay hiwalay pa rin kay Kristo at gaano kalaki o gaano kalala yung problema na yun. First question. Sino ba yung particular na kinakausap dito ni Paul? So sabi ko kanina may mga Gentiles, may mga Jews dun sa congregation sa Ephesus. Pero at this particular section, ina-address niya yung majority na members ng congregation, yung mga Gentiles o yung mga hindi Hudyo. Sabi niya sa verse 11, kayo'y ipinanganak ng mga hintil. So again, sabi ko kanina, merong tension.
sa relationship nila sa mga Hudyo. At yun yung nagdudulot kaya mayroong mga conflicts or misunderstandings sa church or maybe some divisions sa church. So kailangan itong i-address ni Paul para matuto sila, okay, how do you navigate yung difficulties ng ganitong klaseng relationship? Ano daw tawag sa mga Gentiles? Sabi dito mga Gentiles in the flesh. Ibig sabihin, ito yung pinanganak kayo na Gentiles. Ano daw tawag sa kanila? Sila ay mga hindi tuli. Okay? So, ang mga Hudyo, ang tawag sa kanila ay mga tuli. Yung mga Jews, circumcised. Yung mga Gentiles, uncircumcised. Okay, so hindi ko na tatanungin kung sino yung circumcised, tsaka yung hindi. Whether you're circumcised physically, lahat sa atin ay nasa category ng Gentiles, right? Kasi hindi tayo mga Hudyo. Ibig sabihin, lahat sa atin ay tinatawag ng mga Hudyo na uncircumcised. Whether you're physically circumcised or not. Okay, so hindi yun yung pinaka-point. Ang point dito, yung mga Hudyo kasi, kapag ang tingin sa under the Old Covenant, sa Old Testament, if you are circumcised, you belong to God's covenant people. Kapag uncircumcised ka, hindi ka Gentile, maliban na lang kung Gentile ka, tapos magpa-circumcise ka, you do not belong to God's covenant people. Pero na sinasabi dito ni Paul, ang sabi niya, you Gentiles in the flesh. Tapos sinasabi niya, ito namang mga Hudyo, tinatawag nila na sila ay circumcised, pero yung circumcision nila, made with hands. Ibig sabihin, physical circumcision din. Na you're physically circumcised, pero you're not spiritually circumcised. Kasi ito yung kalagayan ng maraming mga Hudyo. Kaya may mga pagtatalo, yung Israel ba ay matatawag na people of God sa panahon ngayon? Sila ay circumcised. They belong to the covenant. Pero if they're not spiritually circumcised, if they are not in Christ, they're not God's people. So ang point dito ni Paul, kayong mga Gentiles, you're not circumcised. You're in the flesh. Yung mga Jews, you're circumcised, pero you're also in the flesh. So, ang problem ng mga Gentiles ay hindi dahil uncircumcised sila. Kailangan din problemahin ng mga Hudyo yung fact na kahit na circumcised sila, kung sila naman ay outside of Christ. So, whether you're circumcised or not, that's not the point. Ang pinakamahalaga, you are in Christ. You are not in the flesh. Now, you are baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And so that's the problem na ina-address ni Paul. And so, kung sinasabi natin na tayo rin ay mga Gentiles, ibig sabihin, yung sinasabing problema dito ni Paul ay yung problema din natin. E meron siyang 5 binanggit dito sa verse 12. Look at verse 12. Una, noong panahon ngayon, hiwalay kayo kay Kristo. Sa English, separated from Christ. O pwede rin i-translate na walang Kristo, without Christ. Na, syempre, alam na natin na kapag hiwalay ka kay Kristo, you are separated sa benefits of being united with Christ. Pero ang binibigyan ng emphasis dito ni Paul ay, di ba yung mga Israelita, under the Old Testament, meron silang inaabangan na Kristo. Meron silang inaabangan na Messiah. Ang ibig sabihin ng Messiah, anointed one. So, ang kaibahan, yung mga Gentiles, wala sa kanila yung mga promises ng pagdating ng Messiah. Kasi wala sa kanila yung kasulatan ng Diyos. Wala sa kanila yung Old Testament. Wala silang expectation of a Messiah. Ibig sabihin, kapag Gentile sila, wala silang prophet na magdadala sa kanila ng salita ng Diyos. Wala silang priest na magdadala sa kanila palapit sa Diyos. Wala silang king na magdadala ng Diyos palapit sa kanila. And that's a great problem for us. Pangalawa,
hindi ka bilang sa bayang Israel. So, ibig sabihin, hindi ka citizen, hindi ka Israelite. Anumang mga privileges na ibinigay ng Diyos sa pagiging kabilang sa bayan ng Israel, the Gentiles, itong mga Gentiles cannot enjoy unless maging bahagi sila ng Israel. Pangatlo, at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. So yung tipan na tinutukoy dito, we're not sure, tinutukoy ba dito yung Abrahamic covenant, tinutukoy ba dito yung covenant kay Moses sa Israel, tinutukoy ba dito yung Davidic covenant, but ano man yung specific na covenant na tinutukoy dito, ine-emphasize ni Paul na yung malaking disadvantage ng pagiging Gentile ay if you don't belong to God's covenant people, you will not inherit yung promises ng covenant. Ano ba yung promise ni God? I will be your God and you will be my people. And wala ni isa man sa atin yung ma-enjoy yung relationship na yun if we remain outside of God's covenant people. Kung wala si Kristo, kung walang Messiah, kung walang covenant mediator. And then number 4, nooy nabubuhay kayo sa mundo ng walang pag-asa. No hope. Pwede kang umasa for a better future. Pwede kang umasa na sana maayos na yung relasyon naming mag-asawa. Pwede kang umasa na maging maayos na yung kinabukasan mo. Pero outside of Christ, there's no hope. Miserable ang buhay ng isang tao na walang pag-asa. And then last, walang Diyos. Sa Greek, yung walang Diyos, atheos. Doon galing yung salitang atheist. Eh, yung mga Gentiles, marami naman silang Diyos na sinasamba eh. Daan-daan pa nga, libo-libo pa nga eh. Di ba? Pero pinapaalala sa atin dito na kung wala sa atin ang Diyos, mapasa atin man ang lahat ng kayamanan sa mundo, bali wala yung lahat. And yun yung kalagayan natin dati. Walang Kristo, walang bahagi sa bayan ng Diyos, walang bahagi sa pangako ng Diyos, walang pag-asa, walang Diyos. Ibig sabihin, wala. Yan yung kalagayan natin dati, walang-wala. So, ano dapat natin gawin? Balikan natin sabi ni Paul sa verse 11. Naalala ninyo, noong mga nakakaraan na pinag-aaralan natin Ephesians, sabi ko na, wala kayong makikita na kahit na isang utos sa chapters 1 to 3. Yung karamihan ng mga utos na sa chapters 4 to 6, ito yung response na dapat natin gawin sa biyaya na tinanggap natin sa Diyos. Actually, meron palang isang utos dito sa chapters 1 to 3. At nakalagay sa sa verse 11 nung text natin. Ano nakalagay doon? Therefore, remember. Pero ito yung utos na pinapagawa sa atin na hindi response sa ginawa ng Diyos para sa atin, kundi pag-alala, ang focus pa rin ito hindi sa gagawin natin. Ang focus pa rin ito ay dun sa ginawa na ng Diyos para sa atin. At at this point, ang gustong alalahanin dito ni Paul ay kung ano yung dati nating kalagayan para mas makita natin kung ano yung laki ng ginawa ng Diyos para sa atin. So yung word na remember ay galing sa word na mnemoneo. Di ba meron tayong word na mnemonic? Mnemonic device. Ibig sabihin, memory, alaala. And so, sinasabi dito ni Paul na ito yung bagay na dapat nating alalahanin. Diba? Meron tayong kasabihan o meron tayong usual na pag-iisip na kapag nakaraan na, and sometimes ito yung nagiging default natin kapag para lang maayos na yung conflict. Yung mga nakaraan, wag na natin pag-usapan yan. Wag na natin balikan yung problema natin. Let's move on. Pero sa Christian life, if we really want to make progress sa Christian life, hindi pwede na hindi mo babalikan yung dati. So sabi dito ni Paul, balikan natin kung ano yung nakaraan natin. Alalahanin natin kung ano yung laki ng problema, yung kalagayan natin dati. Eh kapag may mga conflicts tayo sa ibang tao, anong karaniwang inaalala natin? Mas madali sa atin maalala yung pagkakamali na ginawa nila. Mas madali sa atin yung mag-focus sa mga kasalukuyang problema natin. Diba? Tulad ng pag-aaway ng mga tao, hindi pagkikibuan ng magkapatid sa Panginoon. And of course, yung mga problema na yon, tama na problemahin natin. Pero sinasabi dito ni Paul, balikan muna natin, alalahanin muna natin
na sa dati nating kalagayan tayo ay hiwalay sa Diyos. Hindi natin pwedeng ilagay yung sarili natin, siya may kasalanan. So, we feel more superior kaysa sa iba. Apart from Christ, isipin niyo, ito yung pare-pareho nating kalagayan. Pantay-pantay tayo sa pagkakahiwalay sa Diyos. Wala sa ating magkasabi na dati, medyo malayo lang ako sa Diyos. Pero ikaw, sobrang layo mo sa Diyos. Lahat tayo ay pantay-pantay sa kalagayan natin apart from Christ. And this should humble us. Lalo kapag bukang bibig natin in times of conflict. Ako tama, siya mali. Di ba talaga naman? And this should humble us kapag naalala natin nung tayo ay wala pa kay Kristo, talagang walang-wala tayo. Talagang malala ang problema natin. Lahat tayo, without exception. So what makes us better than other people? What makes you think that you are better kaysa sa mga kapatid mo kay Kristo? Wala. Only by grace. Kaya tayo nandito sa ganitong kalagayan. Only by grace. Kaya tayo, we are in Christ. And so, nakita natin sa verses 11 to 12 kung gaano kalaki ang problema natin at kung bakit kailangan natin na maibalik palapit sa Diyos. So, reconciliation. And then yung una natin tinignan, yung verse 13, yung doctrinal summary, nakita na natin doon kung ano yung solusyon. Ano yung nag-iisang solusyon sa problemang ito? Ano yung nag-iisang solusyon? Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So ngayon, Paul will pick up from that statement at ipapaliwanag niya mula verse 14 hanggang verse 16. Sino ba itong si Kristo? Ano ba ibig sabihin ng dugo ni Kristo? Ano ba yung na-accomplish ni Kristo? Paano nagawa ni Kristo yung ganitong klaseng reconciliation for us? Verse 14 to 16. Sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya na isang bagong bayan na nakipag-isa sa kanya at sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang kanilang alitan. Pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. So, paano pinakilala dito si Kristo? Makita natin sa verse 14 at sa dulo ng verse 15. Sabi sa simula ng verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Literally, si Kristo ang ating kapayapaan. He Himself is our peace. And then sa dulo ng verse 15, sa gayon ay magkaroon ng kapayapaan. Literally, sa gayoy gumagawa ng kapayapaan. So, making peace. So anong sinasabi dito ni Paul about the Lord Jesus Christ? Walang kapayapaan, walang genuine reconciliation na mangyayari sa relasyon natin sa Diyos at sa relasyon natin sa kapatid natin kay Kristo kung wala si Kristo. Without Christ, there's no peace. Without Christ, there's no peace. Naalala niyo yung sinabi ni Christ sa Sermon on the Mount sa Beatitudes, Matthew chapter 5 verse 9. Ang sabi niya, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Si Kristo, Son of God by nature. Tayo, sons and daughters of God by adoption, by grace. Inampun tayo ng Diyos. So kung si Kristo yung Son of God, ibig sabihin siya yung ultimate peacemaker. At kung tayo ay gumagawa ng paraan, nagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo sa abot ng ating makakaya at tulungan yung iba na magkasundo, we are becoming peacemakers like Christ. We are following the footsteps of Christ. Yun yung ibig sabihin ng pagiging image of God. We're reflecting God, our peacemaker. We're following Christ, our peacemaker. And so,
Nagpapaalala ito sa atin na hindi natin magagawa yung reconciliation kung wala si Kristo. Diba kapag mayroong dalawang tao na hindi nagkakasundo, and I often remind, lalo na yung mga couples na who come to me for counseling, na balikan nila yung sinabi ng lalaki. Balikan mo yung sinabi ng babae. They're always talking about the other person or talking about himself. Ito yung ginagawa ko para sa kanya. Sa halip na suklian niya na mabuti ginagawa ko, ganito yung ginagawa niya. Sabihin ni isa, hindi, ito yung kasalanan ng isa. Ito nga yung ginagawa ko, ito yung sakripisyo ko sa relasyon na ito. And try to replay that. Try to replay yung conversation. There's never a mention of Christ. Wala kang maririnig na tungkol sa reality na, ano ngayon si Kristo para sa inyo? You're just talking about yourself. We're very self-centered sa pag-approach natin sa reconciliation. Let us remember who Christ is for us. Ano bang ginawa ni Kristo para sa atin? Ano yung accomplish ni Kristo? So, bakit pinadala ng Diyos si Kristo? Ang misyon ng Diyos sa pagkapadala niya sa kanyang anak ay ang pagkakasundo at pagkakaisa. Pagbabalikan mo yung chapter 1, sabi niya, ito yung mission ng Diyos. Sabi niya sa chapter 1 verse 10, to unite all things in Him. Things in heaven and things on earth. Tapos, sa pagparito ni Kristo as our peacemaker, sabi niya sa text natin sa verse 14, pinag-isa niya ang mga Hudyo at ang mga Hentil. Sa isang church, magkakasama yung mga Hudyo, yung mga Hentil. That's impossible, humanly speaking. Ngayon, dalawang magkahiwalay ay ginawa niyang isa. Ito yung layunin na ginawa ni Kristo. Verse 15, upang mula sa dalawang lahi ay makalikha siya ng isang bagong bayan. Literally, one new man. Dalawa, naging isa. It's talking like, pang sa mag-asawa, dalawa, lalaki, babae, tapos naging isa. And ganun din, dalawang lahi, Gentiles, Jews, naging isang bayan. Because of Christ. So, ibig sabihin, when you're talking about kapag ngayon, just think about this perspective. Kapag yung iba tinitingnan yung Israel, tapos Israel, ano yan? Bayan ng Diyos. Yung panahon ngayon. Tapos ito Iran. Hindi yan bayan ng Diyos. Kaya ang mananalo dyan ay ang Israel. But think about this perspective. Paano ba tayo nagiging kabilang sa bayan ng Diyos? If we are in Christ. So ibig sabihin, kung merong mga Israelita sa bansang Israel na nakay Kristo, mga Kristiyano sila ay bayan ng Diyos. Kung merong mga Kristiyano sa bansang Iran, bagamat magkaaway Israel at Iran, pero kung may mga Kristiyano doon, sila ay nakay Kristo, sila ay bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos na nasa Israel, nasa Iran, hindi sila magkaaway. Sila ay isang bayan. And lalo na if we're talking about sa atin, sa church. Sabi sa verse 16, pinagkasundo sila sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ito yung na-accomplish ni Kristo. Inilapit tayo ng Diyos, inilapit tayo ni Kristo sa Diyos. So, ibig sabihin, yung mga kapatid natin kay Kristo, kahit na natural, ayaw natin sa kanila, o hirap na hirap tayo makasalubong sila, o hindi natin sila makamayan o mangitian, pero dahil sa ginawa ni Kristo, inilapit tayo sa Diyos, yung isang tao na yun, ayaw natin inilapit din sa Diyos. So yung objective reality, tayong lahat ay isang bayan, isang katawan. Isang katawan. So ito yung na-accomplish ni Christ, not just vertical reconciliation with God, but horizontal reconciliation with each other. So kapag gospel ang pinag-uusapan, wag nating limitahan yung kapangyarihan ng gospel just to fix our relationship with God. The gospel is so powerful na ito lang din yung solusyon para maayos yung relasyon natin sa kapatid natin sa Panginoon. Without the gospel, reconciliation is impossible. Kaya pag may lumapit sa akin na mag-asawa na nag-aaway sila, yun lagi kong sasabihin sa kanila, we'll talk about the gospel.
Hindi natin pag-uusapan yung mga step 1, step 2, step 3 na kailangan ninyong gawin. Although, syempre mapag-uusapan nyo. But mainly, we'll talk about the gospel. Because you forget. Nakakalimutan mo kung anong ginawa ni Kristo para sa iyo. You forget the gospel every day. We'll talk more about that next week. So verses 17 to 22 about our relationships sa loob ng church. But before that, let's spend time to reflect. Paano na-accomplish yun ni Christ? Ano bang ginawa niya? Paano ma-accomplish yun? That's our last question. Hindi lang siya nag-declare hindi lang bumaba si Kristo, tapos in-announce, ceasefire. Wala na. Hindi na magkaaway ang Diyos at ang mga tao. No. Merong barrier sa relationship ng Diyos sa tao, natin sa Diyos, kaya walang reconciliation. Merong barrier na kailangan maalis. Ay, ito yung ginawa ni Kristo, sabi niya sa verse 14. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang katawan. Ang tinutukoy dito ay yung kamatayan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo na naipako sa krus. Although may iba't ibang interpretation, ano ba yung pader ng alitan na naghihiwalay sa atin na giniba ni Kristo? Ano ba yung dividing wall of hostility? Sabihin na iba, sa Jerusalem or sa Israel, meron talagang literal na pader para yung mga Gentiles ay hindi makapasok sa kanila. So it's not just political or geographical or not even religious barrier. Sabihin naman ng iba, yung barrier siguro yung tinutukoy niyan, yung kortina na naghahati sa tumatabing doon sa most holy place. Pero most likely, yung pader na tinutukoy dito ni Pablo na giniba ni Kristo is metaphorical o pagsasalarawan ng ano ba yung naghihiwalay sa atin sa relasyon natin sa Diyos? Kasalanan. Kasalanan. Merong conflict kasi merong kasalanan. So the issue is not just culture. Hindi lang ito about religion. Hindi lang ito about politics. Hindi lang ito about geography. The issue is far deeper. Diba dahil sa kasalanan, ang tendency natin to think of ourselves as more superior at yung iba ay inferior. Ang tendency natin, tingnan yung sarili natin na mas mabuti at yung iba, sila yung masama. Tayong tama. Sila yung mali. So anong ginawa ni Kristo? Sinolusyonan niya yung pinakamalaking problema natin. Yung kasalanan na nasa puso natin na naghihiwalay sa relasyon natin sa Diyos. At yung kasalanan din na nasa puso natin ang naghihiwalay sa relasyon natin sa ibang tao. Giniba na ni Kristo yung pader. Our business ay hindi para magtayo ulit ng pader. Ang giniba na ni Kristo ay wag na nating ibabalik. We are now free. Malaya na tayo na makipagkasundo sa mga tao na nagkasala sa atin. Malaya na tayo na lumapit sa kapatid natin at humingi ng tawad. Malaya na tayo na magpatawad. Malaya na tayo na makipag-ayos. So ito pa sabi ni Paul na ginawa ni Kristo to accomplish that reconciliation, especially sa pagitan ng mga Hudyo at mga Hintil. Look at verse 15. Pinawalang bisa niya ang kautusan kasama ang mga utos at mga alituntunin nito. Ang sabi niya? Abolished or nullified, sabi ni Paul. Pero of course, dapat linawin. Kapag narinig mo na pinawalang bisa niya yung kautusan, baka sabihin na iba, wala na tayong obligasyon para sundin yung mga utos ng Diyos na sinasabi sa Old Testament. Pero dapat maalala din natin, di ba sinabi din ni Christ sa Sermon on the Mount na ako ay naparito hindi para i-abolish yung kautusan, kundi para tuparin or to fulfill the law. So anong point na sinasabi dito ni Paul? Ang point niya, sa pagdating ni Kristo, binago niya kung paano natin dapat tingnan at gamitin ang kautusan. And ito yung problem ng mga Hudyo na hindi nila nare-realize. The coming of Christ changes everything. How we approach the law. Ito kasi mga Hudyo, ang ginagawa nila, ginagamit nila yung law as justification. Sabi sa law,
kami yung malinis, kayo yung marumi. So hindi kami pwedeng sumali sa inyo. Kami yung circumcised, kayo yung uncircumcised. So you cannot belong to God's covenant people. Kami yung sumusunod sa Sabat, kayo ay lumalabag sa Sabat. Pero ano sinasabi dito ni Christ? Wag nating gagamitin as basis yung kautusan ng Diyos to separate from other Christians, those who are in Christ. Now, yung message of the gospel, malinaw na sumisigaw si Kristo na nung siya'y dumating, siya ay namatay sa krus para sa atin. Hindi yung kautusan ng Diyos ang basis of our acceptance with God. Hindi natin pwedeng sabihin, evaluate yung sarili natin, ako mas sumusunod sa utos ng Diyos, sila hindi sumusunod sa utos ng Diyos. And that hinders our relationship with each other. We remember the gospel na yung basis of our acceptance with God ay walang iba kundi yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Not the law, but what Christ has done for us. Hindi ang kautusan ang basis of our acceptance with one another, kundi ang pakikipag-isa natin kay Kristo. And because we are in union with Christ bilang magkakapatid sa Panginoon, there's no basis, there's no justification, there's no excuse for us na hindi gawin ang lahat na magagawa natin for reconciliation. So ang point ng lahat ng ito ay para ipaalala sa atin ni Pablo na there is really no other way para ma-reconcile tayo sa Diyos. There's really no other way para ma-reconcile tayo sa isa't isa. There's only one way, and that way is the Lord Jesus Christ. That way is the way of the gospel. Ang dami nating iniisip na dahilan or justifications or excuses para hindi tayo gumawa ng paraan para sa pagkakasundo. Siya naman kasi may problema eh. Hindi naman ako. Ayoko siyang kausap. Malaki ang traso niya sa akin. Hindi ko nga alam kung Kristiyano ba talaga yan eh. Hindi ko nga alam kung si Kristo ba talaga o pareho ba kaming Kristo na sinusunod. Ang hirap niyang kausap. Ewan ko ba kung magbabago pa siya. Ang dami nating dahilan. Marami ring dahilan para hindi lumapit ang Diyos sa atin. Pero hindi niya tayo inintay na magbago para ilapit niya yung sarili niya sa atin. Hindi niya inintay na mangako tayo na magpapakabait na tayo bago niya inilapit yung sarili niya sa atin. Hindi niya inintay na mag-propose tayo ng plano para mabayaran yung atraso natin sa Kanya bago niya inilapit yung sarili niya sa atin. Nung tayo mga kaaway pa ng Diyos, ipinadala niya yung Kanyang anak para sa atin. And so, alam ko marami kayong questions. Ano ba yung mga dapat nating gawin kapag ganito yung sitwasyon? Kapag ganito yung problema? Ano ba yung gagawin natin? Pastor, ano ba yung kailangan natin gawin? Paano kapag ganito? Paano kapag ganon? Yes, may mga panahon na kailangan natin pag-usapan yun. And nandito kami mga elders inyo to talk about specific cases. Kasi hindi natin mapag-usapan dito sa sa sermon. Yung maraming mga iba-ibang klase ng conflicts and how to deal with that. Nandito kayo mga elders to talk with you. Pwede kayo lumapit sa amin for advice, for counsel, or sa ilan sa mga mature members ng church. And dating yung time, pag-usapan natin yung mga kailangan natin gawin. Pero at this point, ang pinapaalala sa atin ng tekstong ito, yung panawagan sa atin ng Diyos, bago yung lahat ng gagawin natin, tumingin tayo palagi kay Kristo. Tumingin tayo palagi kay Kristo. Tingnan natin, alalahanin natin kung ano yung ginawa niya para sa atin. Think about the cross. Let us sacrifice on the cross fuel and motivate us para gawin yung hard work of reconciliation with others. Sa halip na alalahanin natin yung mga masasakit na bagay na ginawa ng ibang tao laban sa atin, alalahanin natin kung gaano kasakit yung dinanas ng Panginoong Jesucristo para maibalik tayo sa Diyos. Bago natin isipin ano ba yung dapat kong sabihin kapag kakausapin ko yung isang tao na nakasakit sa atin, kausapin muna natin yung sarili natin. Yes, talk to yourself. Talk to yourself. Preach the gospel to yourself. Preach the gospel of forgiveness. Preach the gospel of peace. Preach the gospel of reconciliation to yourself every day, over and over and over again.
And so bago natin tingnan sa mata yung ibang tao, na hirap tayong tingnan sa mata ng harapan, tingnan muna natin yung kagandahan ng Panginoong Jesucristo at yung ganda ng ginawa niya para sa atin. Only then, magiging handa tayo for the hard work of reconciliation. Let's pray. Our Father, inaamin po namin, this is so hard for us. This is impossible for all of us. Patawarin mo kami, Panginoon, for our unbelief. Patawarin mo kami dahil ini-small namin ang kapangyarihan ng mabuting balita ni Kristo. Nililimitahan namin ito sa relasyon lang namin sa iyo. And we're not thinking hard how it applies sa relasyon namin sa kapatid namin sa Panginoon. Forgive us. Change our hearts. Tulungan mo kami, Panginoon, na ipako yung paningin namin kay Kristo. To preach the gospel to ourselves over and over again. To remind, para ipaalala sa bawat isa amin. The good news of the gospel. Tulungan mo, Panginoon, ang iglesia na ito na manatili na nakasentro kay Kristo. Na hindi mag-iba ang pagkakaisa na ginawa na ni Kristo para sa amin. And help us, empower us, give us wisdom paano ito ilalapat sa mga nangyayari sa amin sa araw-araw. This is our prayer in Jesus' name.